Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ilang beses na nagpapabaling-baling sa higaan si Elon. Hindi niya makalimutan ang nangyari at paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ng kaibigang si Victor noong magkita sila kanina. Matalik na silang magkaibigan, wala pa nung 10 taong gulang pa lamang sila. At nakasanayan na nila magkita tuwing Sabado, isang beses isang linggo sa tuwing rest day nila, mula na makagraduate sila at magkaroon na kanya-kanyang trabaho. Habang naglalakad at patuloy sa pagkukwentuhan, ay napagdesisyonan nilang pumasok sa isang fancy cafe sa tabi ng daan at dito sila nagkayayaang magkape at maupo pasumandali sa isang bakanting lamesa. Patuloy silang dalawa sa pag-uusap at pagbibiruan habang hinawakan na ni Elon ang menu at aktong pipili na ng mga order doon. Agad naman lumapit ang isang dalagang naka-uniforme at halatang isa sa mga waitress ng cafe. Noon din ay nagkatinginan na magkaibigang sina Elon at Victor. Dahil sa makaagaw pansin na kagandahan ng dalaga na itatago na lang natin sa pangalang Agatha. Batay na rin sa nameplate nitong makikita nakakabit sa may bandang itaas ng dibdib niya. At mula nga sa mga oras na iyon ay mapapansin ang pagtitig ni Elon dito na agad namang nahalata ni Victor dahil sa di maalis-alis na tingin ng binata sa babae. Pati na rin ang malaanghel na boses nito noong tanungin sila kung anong o-orderin nila ay talaga namang nagpatigagal sa maginoong tikas ng binata dahil sa pautal-utal na pagsagot ni Elon sa dalaga. At nang makaalis na nga si Agatha ay nagsimula na manukso si Victor dahil naramdaman nitong talaga namang agad na tinamaan ang matalik na kaibigan. Sa buong oras na pananatili nila sa loob ng cafe ay hindi na naalis-alis pa ang tingin ni Elon kay Agatha. At makikita namang panay ang ngiti ng dalaga sa binatang si Elon sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Naku pare, parang iba na yan ah. Kaso mga ganyang babae, tagilid yan pre, kasi alam mo na, pera lang ang habol ng mga yan. Lalo na sa mga gaya mong gwapo na mayaman pa. Malamang, hindi kanya seseryosohin. Halata naman pre. Nagpapakit din sa'yo At siguro kung hindi kanya kaayos ang itsura mo ngayon, pustahan tayo, hindi kanyang titinan at sure akong hindi ka din niyang papansinin. Malungkot naman na salyap ang isinagot ni Elon sa sinabi ng kaibigan. Marahil nga itama ito, pero may konting pagtutol sa kanyang isipan dahil hindi pa man nila nakikilala ng lubusan ang dalagay agad na nitong nahusgahan. Matagal na sila magkaibigan. At alam ni Victor ang tunay niyang katayuan sa buhay, na anak siya ng isang businessman at talaga namang napakayaman nila. Madalas na sumasang-ayon sa saan namang opinyon na kanyang kaibigan si Victor. Pero sa mga oras na iyon ay tumatanggi ang puso niya sa sinabi nitong ang isang tulad ni Agatha ay pera lang talaga ang habol sa mga kagaya niya. Wala sa loob na kinuha ni Elon ang wallet niya at binayaran ang order nilang magkaibigan nang makita niyang tapos na ito sa pagkain. Hinatid na niya si Victor sa bahay nito bago bumalik sa mansyon na kanyang mga magulang. At nang gabi ding iyon ay namalagi si Elon sa malalim na pag-iisip at ayaw niyang tanggapin na ang tulad ni Agatha ay isang gold digger. Isang linggo na nakakalipas ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan niya ang imahe ng napakagandang ngiti sa kanya ni Agatha. Noon niya lang ito naramdaman at alam niyang tinamaan na talaga siya sa dalaga. Dito na nga siya nagdesisyon at nakumpirma sa sariling kailangan na niya makagawa ng aksyon. Dahil nagtatrabaho naman si Elon sa kumpanya na kanyang ama ay pwede siyang pumasok doon sa anumang oras na naisin niya. At upang agad na niya maisakatuparan ang mga planong naisip niya sa mas lalong madaling panahon. Dumiretso si Elon sa isang tindahan ng ukay-ukay at doon bumili na isang terno na kasuotan. Napili niya ang isang jacket na kulay brown na may kalumaan ng tingnan at isang kupas na pantalon. Pati ang mamahaling sapatos niya ay pinalitan niya ng isang nababakbak na boots na kulay itim. Hindi siya nag-alinlangang isuot ang mga iyon at nabuo sa kanyang isipan ang isang planong pagpapanggap para subukin ang dalaga na tipuhan at patunayang mali ang kaibigan sa paniniwala nito. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin at pagdakay natawa naman siya sa kinalabasan na kanyang itsura.
Sa mga oras na iyon na hindi na mahalata ang kanyang eleganteng anyo. Isang linggo rin siyang hindi nag-ahit ng kanyang bigot at balbas na siya naman nakadagdag sa nais niyang maladukhang pagkatao. Dala-dala ang sarili ay buong tapang na tinungo ni Elon ng cafe. Ang cafe na pinuntahan nila ng kaibigang si Victor. Ilang linggo na ang nakakaraan. Ang cafe kung saan niya una nakita si Agatha. Ang dalagang noong unang sulya pa lang ay bumihag na sa kanya. Naupo si Elon sa isang bakanting upuan sa may sulok ng cafe at nagsimulang makaramdam. Balak niyang umorder ng isang tasang kape at mariing inoobserba ang magiging reaksyon ng dalaga habang papalapit ito. At sa kanyang pagkabigla ay hindi nagbagong pakikitungo nito sa kanya. Katulad pa rin noong una nitong masilayan, ang matatamis na ngiti nito ay ganoon pa rin ang inukol nito sa kanya. Sa kabila ng kanyang pulubing anyo ay hindi siya itinuring na iba ni Agatha. "Hi sir, good morning. Anong order nyo?" Wika ni Agatha at muli niya nakita ang makislap nitong mata at ang pantay-pantay nitong ngipin na umiti ito sa binata. Ano bang pwede kong mabili sa halagang ito?" Nauutal at nahihiyang bigkas ni Elon at inilahad ang ilang barya sa kanyang palad na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Muli ay ngumiti at tumango si Agatha kay Elon. Pahiwatig na naiintindihan nito ang nais iparating ng binata sa kanya. At sa kanyang pagbabalik ay masigla at buong katawaan niyang inabot sa binata ang isang tasa ng kape at isang peraso ng sandwich. Aalis na sana si Agatha noon para bumalik sa kanyang trabaho nang bigla siyang pigilan ni Elon. Hindi siya nagpunta sa cafe ni Ian para mag-almusal talaga. Kaya naman, kinalimutan niya ang kahihiyan na meron siya't buong lakas loob na winika sa dalaga. Pwede ba kitang maimbitahang maglakad sa parke mamayang gabi? Pagkatapos mong magtrabaho dito. Hindi naman napigilan ni Agatha ang sariling hindi mapatawa sa kapangahasang ipinamalas ng binatan sa palagay niya ay noon niya lang nakita. Pero sa kabila ng lahat ay muling ipinakita ni Elon ang pagkadesidido nitong imbitahan siya. Kung kaya naman hindi rin nagtagal ay napao na niya si Agatha. Napayas pa na malakas si Elon dahil sa sobrang kasiyahan niya at napahalakhak na ng tuluyan ng dalaga dahil natuwa siya sa reaksyong ipinamalas ng binatang kaharap. "Nakakatuwa ka naman. Okay, sige na nga. Hintayin mo na lang ako sa bungad ng park mamaya 7 PM, okay?" Tumalikod na si Agatha kay Elon matapos nito magpaalam upang pagsilbihan ng mga bagong dating na customer. Tinapos naman ni Elon ang kape niya at umalis na din sa cafe. Noong gabing iyon ay matyaga siya naghintay sa may bungad ng parke gaya na napag-usapan nila ni Agatha. Pero 20 minutes na nakakaraan ay wala pa rin ang dalaga na siya naghatid naman sa binata ng sari-saring emosyon. Habang nagkakandahaba ang leeg niyang tinatanaw ang kalsada. At nagliwanag ang mukha niya nang makitang tila patakbo pang naglalakad si Agatha patungo sa kinaroroonan niya. At napawi ang lahat ng pangamba niya na magpaliwanag ito sa kanya. Habang kumakain ng ice cream, ay dahan-dahan naman naglakad sina Elon at Agatha sa parke sa ilalim na makukulay at paandap-andap ng mga lantern at nagkwentuhan sila tungkol sa mga kung ano-anong bagay ng gabing iyon. Buo sa loob ng binata ang gagawing pagpapanggap, kung kaya naman nabanggit niya pang isa siyang kargador sa isang hardware store. At nang nahalata niyang tila nag-alinlangan ang dalaga, ay tinanong naman ito ni Elon ng tungkol sa sarili niya. Noon ay isang malalim na buntong hininga ang isinukli ng dalaga at isang malungkot na tingin ang ipinukol nito sa kanya. At inaming naging isang waitress siya sa cafe na iyon dahil sa mga di inaasahang pagkakataon. Nabanggit ni Agatha na naging masasakit din ng kanyang ama, na siya naging dahilan ng kakapusan nila sa pera. Nag-usap pa sila na nag-usap hanggang sa hindi na nila namalayan na lumalalim na pala ang gabi at kahit ayaw pa nila maghiwalay ay kinailangan na nilang umuwi sa kani-kanilang bahay. Inihatid ni Elon si Agatha sa tinitirhan nito pero hindi agad siya nakaalis dahil parang may magnet na humihila sa kanya habang tinititigan niya ang dalaga at pinagmamasdan ang maaliwalas na kalangitan. At sinasabing ayaw niya pang mawalay kay Agatha
Pero kalaunan ay napilitan na ring umuwi si Elon. Ang tagpong iyon nasundan pa na maraming beses nilang pagkikita. Masaya silang kasama ang isa't isa. Habang naglalakad sa parke, minsan ay nanonood ng sine. At madalas, hating gabi na kung umuuwi. Kung kaya naman, kalaunan, ay nahulog na nga ng tuluyan ang loob nila sa isa't isa. Bukod sa maganda si Agatha, ay napakasimple din nitong babae, na siyang dahilan upang lalong magustuhan siya ni Elon. Nasanay na silang palaging magkasama at halos ayaw na nilang maghiwalay, na madalas pa nga ay sa mumurahing hotel na sila nagpupunta. Isang araw, inibitahan ni Elon na mag-hiking si Agatha, na agad namang sinang-ayon na ng dalaga. Napakaganda ng sikat ng araw na iyon, na siya lalong humikayat sa pamamasyal nila. Habang naglalakad sa may tabi ng bundok, ay may napansin si Agatha na isang sako at nakita niyang gumalaw ang laman nito. Patakbo pa nito nilapitan iyon at na makitang 3 kuting ang nasa loob ay agad na nadurog ang puso ni Agatha dahil awang-awa ito sa mga pusa. Grabe naman, sino naman kayang walang awang nagtapon nito dito sa kanila? Sambit ni Agatha. Kung gusto mo, ampunin na lang natin yung isa. Tapos, dalhin natin sa animal shelter yung mga kapatid nila. Tutulungan na lang kita sa pagbili ng makakain niya. Talaga, Elon? Salamat, Elon! Kitang-kitang kasiyahan sa mukha ng dalaga. At noon din ay napatunayan ni Elon na hindi siya nagkamali sa pagpili sa babaeng ito. At alam niyang nagtataglay talaga ito ng dalisay na puso. Isang araw, hindi naman sinasadyang nakasalubong ni Elon si Victor sa cafe kung saan nagtatrabaho si Agatha. Matagal na silang hindi nagkikita dahil mas marami ang panahong inuukol ni Elon para kay Agatha. Noong una ay nagulat pa ito pero kalaunan ay agad din naman siya nakilala kahit marungis ang itsura niya. Agad nito nakuha kung bakit ganun ang ayos na kaibigan at may panunuya niya itong tinanong. So, yan na palang resulta ng makikipag-date mo sa isang waitress ha? Naku pare, hindi magtatagal, magiging pulubi ka na talaga. Naging emosyonal naman si Elon sa mga oras na iyon at hindi niya nagustuhan ng paraan ng pakikipag-usap ng kaibigan sa kanya. Kung kaya naman humantong sila sa matinding pagsasagutan na halos umabot pa sa muntikan nilang pagsusuntukan. Nang sumunod na araw ay pinuntahan ni Victor ang ama ni Elon sa opisina nito at kinuwento dito ang bawat detalye na ginagawa ng anak niya habang wala ito sa trabaho. Mahirap masabi kung anong tunay na intensyon ni Victor, kung concern nga lang ba ito sa magiging kahihinatnan ng kaibigan o may mas malalim pang dahilan. Ano't ano pa man, ang balitang iyon sa ama ni Elon ay naghantong sa kanila upang magkaroon sila ng seryosong usapang mag-ama. Elon, bakit mo ba dinedate ang mahirap na waitress na yon? Gusto mo bang mawala ang lahat sa'yo ha? Ipinapaalala ko lang sa'yo na hindi ko matatanggap sa pamilya natin ang isang tulad niya. At kung patuloy ang pagmamatigas mo, mapipilitan akong tanggalin lahat sa'yo, ang lahat ng mamanahin mo. Papa, mahal ko si Agatha at hindi ko kailangan ng pera mo para mabuhay kami. Nagulat pang ama ng binata sa sagot na iyon ng anak at tiimbagan na lang pinagmasdan ng anak habang hinahakot nito ang mga damit nito. Pagkatapos ng tagpong iyon, ay nagtungo si Elon sa tirahan ni Agatha. Agad naman siyang pinagbuksan ng pintuan ng dalaga kahit na maghahating gabi na. Buo na ang desisyon ni Elon. Mahal niya si Agatha at handa siyang piliin ng dalaga. Kung kaya naman, ng mga oras na iyon ay buong puso niyang inamin sa dalaga ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanya na siya ay mula sa mayamang pamilya. Pero tinalikuran niya ito dahil mas pipiliin niya ang mahirap niyang kasintahan kaysa sa kayamanang nag-aabang sa kanya. Kasabay noon ang pagluhod ni Elon. Inilahad dito ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing at habang nakatitig ito sa mga mata ni Agatha ay ang kahilingan nitong pakasalan siya ng dalaga. Mahinahong napangiti ang dalaga at buong puso niya niyakap si Elon at ibinulong sa tenga nitong pumapayag siyang pakasal dito. At meron din siyang isang regalo. Regalong siya'y buntis na. Napasinghap si Elon na taga-drumhistro sa mukha niya ang pag-aalala. Dahil sa balitang iyon
ay masigit niya naramdaman ang responsibilidad niya kay Agatha. At naisip niya agad na kung wala ang tulong ng mga magulang ay mas magiging mahirap ang kanilang kalagayan. Agad namang nakaramdam si Agatha, pero ipinagwalang bahala niya iyon. Sa halip sa mga oras na iyon, ay inimbitahan niya si Elon na ipakilala sa mga magulang niya. Nag-aalangang napatango na lamang si Elon. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya at lubos niyang iniisip kung saan siya makakahanap ng trabaho magbibigay ng kitang sasapat para matustusan niya ang kanyang magiging asawa at magiging sanggol. Hindi na rin niya namalayan na nakasakay na pala sila sa taxi at hindi na rin niya narinig ang address na sinabi ni Agatha sa driver na kanilang pupuntahan. Nabigla na lang siya at halos hindi na makagalaw nang bumaba sila ng taxi at bumungad sa kanya ang isang malaking mansyon. Nagtataka at nagtatanong ang mga titig ni Elon kay Agatha. Napangiti naman ang babae dito. Oo, Elon. Hindi lang ikaw ang marunong umarte, no? At alam ko rin kung sino ang mga magulang mo. Wika ni Agatha. Iyon pala ay nagpapanggap din ito dahil ang totoo ay isa lang ang cafe na iyon sa maraming negosyo na pagmamayari ng pamilya ng babae at ginawa iyon ng dalaga para rin makahanap ng taong magiging totoo sa kanya. Yung taong hindi siya huhusgahan batay lamang sa anyo niya. Malugod naman tinanggap ng mga magulang ni Agatha si Elon at tinulungan nila ang mga ito sa kanilang kasal. Ginawa rin siya manager ng mga ito sa mga negosyo nila at matapos ang 9 na buwang paghihintay ay isang cute na sanggol ang nadagdag sa kanilang pamilya. Tuwang-tuwa naman ang matatanda sa kanilang unang apo at naging dahilan pa iyon upang maging mas malapit ang pamilya ni Elon at ni Agatha. Matagal na napatawad si Elon ng kanyang ama. At kahit pa nga totoong mahirap lamang si Agatha, ay buong puso rin nila itong tatanggapin sa pamilya. Dahil napatunay nilang nagmamahalan ng dalawa at wala nang mas importante sa kanila kung hindi ang maging masaya ang mga ito. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? Sana'y nagustuhan po ninyo ang storyang ito. Muli samahan kami sa ilang pang kwento na hindi lamang magbibigay aral at saya sa inyo, kung hindi ay kukurot din sa inyong mga puso.